Saan ka na naman ba pupunta? Puna ni Lorraine sa anak niyang si Samantha. Gusto ko lang i-relax ang sarili ko, ma'am, at makapag-isip ako ng mabuti sa kung ano bang dapat kong gawin. At saan ka na naman nga pupunta? Doon sa kaibigan mong bakla na wala namang dinulot na mabuti sa'yo kung hindi ang turuan ka kung paano uminom. Ma'am, please. Ayoko ng gulo, so please. Masyado na po akong malaki para sumunod sa gusto mo. Aba, sumasagot ka na ngayon sa akin purkit nakapagtapos ka na. Ma, ayoko ng away, sabay alis ni Samantha sa harap ng ina. Samantha, nagsasalita pa ako rito. Sigaw ng ina ni Samantha sa kanya. Si Tito Victor na lang po sigawan niyo. Tutal yun naman palagi mong ginagawa sa kanya, sagot ni Talia sa ina. Nailing naman si Victor na nakikinig sa mag-ina. Hiwalay na ang magulang ni Talia mula nang makulong ang kanyang ama. Malit pa lang siya nang mag-asawa ulit ang kanyang ina. Mabait naman ang kanyang stepfather pero sadyang malayo ang loob nito dito. Mas gusto pa rin kasi niya ang kanyang ama. Saan ka ba kasi pupunta? Gusto mo samahan na lang kita, suggest ng kaibigan ni Talia. Hindi na, baka hanapin ka pa ng jowa mo eh. Ako na lang ang pupunta. Pero kung gusto mo talagang tumulong, baka may suggest kang lugar na marelax ako. Mahinahon na sabi ni Talia sa kaibigan. Kung gusto mo talaga na mas makaka-relate, may counting layo naman. Wala bang mas malapit-lapit? Meron sa Davao, taga doon ang nanay ko talaga, pero sa Cagayan lang ako lumaki kasi taga doon ang tatay ko. Ganon ba? May ma-recommend ka ba sa akin sa Davao na pwedeng sumundo sa akin? Abay, naman. Yung pinsan ko, tatawagan ko lang sila para sanduin kanila sa airport. Huwag na, sabihin mo na lang kung saan sa Davao ang sa inyo. Magre-rent na lang ako ng sasakyan para marating ang sanyo. O sadye, bibigyan na lang kita ng address, pero tatawagan ko pa rin sila, just in case lang na magka-problema ka, masundo kanila kaagad. Kung saan ka, Lem. Thank you, best. You're welcome, Beshe. Nakangiting yakap ni Talia si Carla saka siya nagpaalam na rito na uwi na para makapag-empake pa ng mga kakailanganin niyang dalhin. Kinabukasan ay hindi na nagpaalam pa si Talia sa kanyang ina. Nagiwan na lang siya ng sulat para dito na magbabakasyon lang siya at babalik din siya pag okay na ang pakiramdam niya. Napakatigas talaga ng ulo, kahit kailan. Manang-mana ka talaga sa tatay mong matigas ang ulo, ayaw nakikinig ng mga payo. Galit na itinapon ni Lorraine sa basurahan ang note na iniwan ni Talia sa kanya. Hayaan mo na kasi ang anak mo, malaki ng anak mo, Hon, at kaya na niyang sarili niya. Hanggang ngayon ba naman ay wala ka pa ring tiwala sa anak mo? Hindi naman sa ganun, Hon, pero kasi. Ibigay mo na sa kanya ang kalayaan. Kaya nang magdesisyon ni Lorraine. Kaya niyang mabuhay kahit wala siya sa poder mo. Kaya nagkakaganyan ang batang yan dahil palagi mong kinakampihan, bulyaw ni Lorraine kay Victor. Hindi naman sa kinakampihan ko siya, Hon, ang akin lang ay kaya na ng anak mong sarili niya, kaya bigyan mo na siya ng kalayaan. Huwag mong hayaan na tuluyan ng mawalang respeto ang anak mo sa'yo. Paalala ni Victor sa asawa niya. Hanggang buntong hininga na lang si Lorraine na nakikinig sa asawa niya. O, ano? Ready ka na ba? Best. Salamat ha, akala ko hindi ka sasama sa akin. Wala yon, pwede ba naman kitang pabayaan? Ikaw pa, malakas ka kaya sa akin, saka parang kapatid na kita. Salamat talaga, best. Oh, tama na ang drama, pumasok na kayo sa loob baka maywan pa kayo sa eroplano. Mabilis na nagpaalam si Talia sa tita Freda niya, ganoon din si Carla. Be, ma. Be, anak. Mag-ingat kayo roon ha. Opo, ma. Opo, tita. Sabay na sagot ni Carla at Talia sa ina ni Carla. Mabilis lang na lumipas ang oras. Nasa Davao na sila Carla at Talia at kasalukuyan na silang nakasakay ng taxi papunta sa bahay ng lola ni Carla. Naku, apo, ang laki-laki mo na talaga. Dalagang-dalaga ka na talaga. At sino naman itong napakagandang dalaga na kasama mo? Nakangiting tanong na matanda kay Carla. Naku, lola, si Talia lang talaga nakikita niyong maganda. Paano naman ako? Tila nagtatampong ani ni Carla sa lola niya. Ikaw talagang bata ka. Abay, syempre maganda ka rin naman. Si lola talaga, joke lang po. Siya po si Talia, kaibigan ko sa Maynila. Gusto niya raw kasing magbakasyon kaya dito ko siya dinala dahil alam kong marelax siya rito. Nakangiting sabi ni Carla. Naku, Carla, siguradong mag-enjoy siya rito dahil maraming pogi dito sa lugar namin. Sabi ni Jemboy na nakangiti pa sa kanila. Opo, hindi lalaki ang ipinunta nila rito. Ano ka ba naman?
Kung ano-ano yang pumapasok sa isip mo. Naku, okay lang po, wala pong problema, nakangiting sabi ni Talia. Oh, di ba, Lola? Okay lang kay Ed ganda. Ay ang batang to talaga, lumulusot pa talaga. Oh, siya, sa Gina, yakyat muna sa itaas yung mga dala nila. Doon sila sa malaking kwarto. Opo, kagad na umalis sa Jemboy at tinala ang mga maleta nila Carla at Talia. Pinasunod na rin na matanda si Natalia at Dana sa taas ng bahay para makapagpahinga pa ang mga ito. Ano, best? Nagustuhan mo ba rito? Tanong ni Danica sa kaibigan sabay bukas niya sa bintana ng kwartong yon. Wow! Oh my gosh! Totoo talaga to, best. May dagat pala rito malapit sa inyo, maanghang sabi ni Talia. O naman, parang hindi ka pa nakakakita ng dagat sa reaksyon mo, natatawang sabi ni Carla. Bigla namang lumungkot ang mukha ni Talia. Ay sorry, nakalimutan ko, hindi ka nga pala hinahayaan na mamay mo na kung saan-saan pumunta. Mahinahon na aning ni Danica. Hindi ko nga alam kung bakit ang higpit ni Mommy sa akin eh. Kahit sinusunod ko naman ang lahat ng gusto niya mula ng pagkabata at kung ano man yung na-achieve ko sa school parang baliwala lang sa kanya. Nakakaingit ang ganitong buhay katulad mo, hindi nga kayo mayaman, masaya't nakakausap niyo naman na maayos ang magulang niyo. Malungkot na sabi ni Talia habang ang tingin niya ay nandun doon sa malawak na dagat. Oh my gosh, best. Tignan mo yung lalaki na naglalakad sa dalampasigan. Sa tingin ko ang gwapo niya. Medyo malayo tayo pero alam ko gwapo ang isang yan. Nakataas pa ang isang kilay ni Danica. Tumigil ka nga. Paano naman naging gwapo sa paningin mo? Yan halos hindi na nga natin makita ang mukha niya eh. Reklamo ni Talia na tinawa na naman ni Danica. Alam ko gusto lang kitang patawanin. Sobrang seryoso mo kasi habang nasa dagat ang tingin mo. Gusto mo maya-maya ligo tayo dyan. Huwag muna ngayon, gusto ko munang gumala rito sa lugar nyo. Sasamahan mo naman ako, hindi ba? Naman ikaw pa ba? Nakangiting sabi ni Carla. Napanggiti na lang din si Talia. Si Talia Robles o kilala ng karamihan na Tali ay anak ng isang mayaman dahil dalagat binata pa lang ang magulang niya ay may kanya-kanya ng negosyo ang mga ito kaya nakukuha ni Talia ang lahat ng gustuhin niya. Spoiled din siya sa kanyang ina. Palagi siyang pinagsasabihan nito pero lahat ng kailangan niya ibinibigay sa kanya. Pero sabing niya hindi pera ang makakapagpasaya sa kanya kung hindi ang atensyon ng kanyang ina para kasing walang pakialam si Lorraine sa nararamdaman niya ayon sa obserbasyon niya. Alam mo best, tingin ko naman ay mahal ka naman ni tita pero ayaw niya lang na ipakita sa'yo dahil hindi naman siya magkakaganyan kung hindi kanya mahal. Mahina ang anay ni Carla sa kaibigan niya. Huwag na lang natin siyang pag-usapan best. Pwede ba tayong maglakad-lakad na lang sa dalampasigan? Naman, bakit hindi? Halika na para makita mo kung gaano kaganda dito sa amin. Mabilis na bumaba ang dalawa at nagpaalam na maglalakad lang sila sa dalampasigan samantalang nagtatawa na naman si Nathan at Joshua habang naglalakad. Yung totoo bro, wala ka ba talagang gusto kay Dr. Rina? Mabait naman yun diba? Saka sa pinapakita niya sa'yo halatang may gusto siya sa'yo. Alam ko pero tanging kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Kilala ko na si Rina mula pa noon kaya alam niyang hinding-hindi ako magkakagusto sa kanya. Sagot ni Nathan sa kaibigan niya. Oh, ikaw ang bahala. Basta kung sa akin siya magkakagusto idi akin na lang siya. Naman, kung saan kayo masaya susuportahan ko kayong mga kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Nathan sa kaibigan niya. Dahil may kausap pa si Carla ay nagpaalam si Talia na maglakad-lakad na lang muna para hindi niya may storbo ang kaibigan. Nakayuko na naglalakad si Talia. Nasa buhangin ang mga mata niya kaya hindi niya nakita ang mga mata ng mga taong nandoon. Wow, bro, chicks, turo ng mga lalaki kay Talia abalang nakatingin sa buhangin na nakadikit sa paa niya. Ngano, ang ganda ng babae. O siguro hindi yan taga rito. Matagal na ako rito kaya kilala ko ng mga taga rito. Sigurado akong bago ang isang yan dito. Sabi pa ng isang lalaki. Napalingon naman sila Joshua at Nathan sa kung saan ang babae na tinutukoy ng mga lalaki. Nakatalikod si Talia kaya hindi nakita na magkaibigan ng mukha nito. Sa tingin mo, maganda kaya talagang babaeng yun, bro? I don't know, but di mo subukan na puntahan siya na makilala mo. Walang ganang sabi ni Nathan sa kaibigan kaya napaismid naman si Joshua sa sinabi ng binata. Best, sigaw ni Carla dahilan para mapalingon ng dalaga. Nilipad ang buhok ni Talia ng hangin kaya kitang-kita ng mga nandoon ang buong mukha ni Talia. Bro, baka matunaw yan sa kakatitig mo. Puna ni Joshua kay Nathan na walang kurop na nakatingin kay Talia habang kausap nito si Carla. Simple but she's really beautiful.
Nakangiting bigkas ni Nathan na mangha naman si Joshua na nakatingin sa kaibigan niya. Unang pagkakataon kasi na narinig niya ang kaibigan na pumuri ng isang babae. Oy, bro, ikaw ba talaga yan? Sinalat pa ni Joshua ang noo ng kaibigan niya na nakatulala kay Talia. Hey, what are you doing? Tinapik ni Nathan ang kamay ng kaibigan niya na ikinatawa nito. Sinasalat ko lang ang noo mo kung totoo ba talagang okay ka lang. Sa tingin ko naman mukhang okay ka naman. Sira ulo ka talaga. Oh, bakit naman kasi kung makatitig ka dun sa babae para mo na siyang huhubaran? Nakangising aso na sabi ni Joshua. Kung ano-ano na lang yangan pumapasok sa isip mo, tayo nang ha. Nauna nang umalis si Nathan habang nakasunod naman ang nailing niya si Joshua sa kaibigan niya. Best, pansin mo ba ang atmosphere sa paligid? Tanong ni Danny ka sa kaibigan, para kasing may nakamasid sa kanila. Bakit? Anong meron? Gusto kang simoy ng hangin dito sa inyo. Ang lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko, nakakarelat sa nararamdaman ko. Sana darating pa ang araw na magiging okay na ang lahat. Mahinahon na sabi ni Talia habang naglalakad. Magiging okay rin kayo ni Tita balang araw. Huwag muna siyang isipin mo. Pumunta ka rito para mag-relax, hindi para ma-stress, paalala ni Danny sa kaibigan niya. Nagdaan pa ang mga araw. Walang araw na sinayang si Talia. Lahat na may magagandang tanawin sa Davao ay pinuntahan niya kasama si Carla at pinsan nito. Dahil marunong naman mag-drive si Talia ay nagrenta lang siya ng sasakyan para mabilis nilang mapuntahan ang gusto niyang lugar na pupuntahan. Ano? Nag-enjoy ka ba? Masiglang tanong ni Carla kay Talia. Sobra, best. Salamat. Okay na ang pakiramdam ko ngayon, nakangiting sabi ni Talia. Naku, wala yon. Sabi ko naman sa'yo, ma-relax ka rito eh. Nag-flip hair pa si Carla na ikinatawa ni Talia. Hanggang sa isang araw, habang nagda-drive si Talia, ay bigla na lang may kung ano ang pumutok sa likuran niya kaya mabilis niyang pinahinto ang sasakyan at bumaba para makita kung ano ang nangyari. At ganoon na lang ang pagsapo niya sa kanyang baba nang makitang pumutok ang isang gulong ng sasakyan na minamaneho niya. Buwisit. Anong gagawin ko rito? Marunong lang akong magmaneho pero hindi naman ako marunong magpalit ng gulong. Reklamo niya sa kanyang sarili. Kinuha niyang cellphone para sana tawagan si Carla, pero napatawa na lang siya nang mag-shutdown na ang battery niya. Pag minamalas ka nga naman. Ano? Bakit ngayon pa? Napakamot na lang si Talia sa noo niya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nakasandal sa upuan sa loob ng kotse si Talia hanggang sa lumabas na siya ulit para magtingin-tingin sa labas. Baka sakaling may makita siyang tao. Inabot na ng ilang oras si Talia kung saan siya nasiraan ng gulong pero wala pa ring sasakyan na dumaraan sa kinaroroonan niya. Ano ba namang lugar to? Nakailang ihina ako pero wala pa ring sasakyan ang dumaraan rito. Ayoko namang dito matulog dahil takot ako sa multo. Hapon na kasi, papalubog na ang araw pero wala pa ring nakatulong kay Talia. Samantalang sa shortcut naman dumaan si Nathan para mabilis na makarating sa sitio San Vicente. Walang masyadong dumadaan sa daan na yon kaya alam niyang hindi siya matatagalan sa pag-uwi. Napakanta pa si Nathan na sumasabay sa musik na pinatutugtog niya sa loob ng kanyang kots. Pero agad siyang napahinto nang makitang may sasakyan ang nasa daan. Nakaidlip saglit si Talia habang naghihintay na may tutulong sa kanya kaya hindi niya nakita ang paghinto ng kotse ni Nathan sa likuran ng sasakyan. Isang mahinang katok ang nagpagising kay Talia. Naalimpungatan siya kaya mabilis na binuksan ang pinto ng kotse at inaninag ang taong nasa labas. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Nathan nang makita kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Miss, are you okay? May problema ba? May tutulong ba ako sa'yo? Hindi ka dapat magtagal rito dahil delikado sa lugar na ito. Kaagad na sabi ni Nathan na mabalik na siya sa wisyo. Mabilis naman na nagsitayuan ang mga balahibo ni Talia dahil sa narinig. Yung gulong ko kasi pumutok at dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong kaya ako na-stuck dito. Pwede mo ba akong tulungan? Kanina pa kasi talaga ako nandito eh. Pasensya ka na't maabala pa kita, hihinging tawad ni Talia sa binata. Maggagabi na kung papalitan pa natin ang gulong na yan, saka kung gagabihin na tayo rito, ito na lang. Babalikan ko na lang yan bukas at sumabay ka na sa akin para may hatid na kita sa inyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Sa gwapo kong to. Hindi ko yan magagawa. Nakangiting ani ni Nathan habang namumula naman si Talia dahil sa kakaibang ngiti ni Nathan sa kanya. Pero pinigilan niya ang sarili para hindi kiligin sa kakaibang ngiti ng binata. Hindi ba mawawala ang sasakyan na to? Hindi kasi sa akin yan, baka mapano. Totoong narentahan ko lang.
Mahinang sabi ni Talia. Huwag kang mag-alala, hindi yan maano dito. Basta dalhin mo lang ang mga importante mong gamit. Kaagad naman na kumilos si Talia at kinuhang lahat ng importante niyang mga gamit. Dito ka pala nakatira, kaagad na tanong ni Nathan nang huminto sila sa malaking bahay ng lola ni Carla. Pero hindi sa amin yan. Sa lola ng kaibigan ko. Nagbabakasyon lang ako rito kasama ang kaibigan ko. Thank you nga pala sa paghatid sa akin ha. Sabay labas ni Talia sa sasakyan at akmang isasara na niyang pinto na magsalita si Nathan. Hey, Miss, wait. May I know your name? Mabilis na sabi ni Nathan. Samantha. Samantha Robles. Ako naman si Nathan Dominguez. Thank you ulit ha, Mr. Dominguez. Tumango si Nathan at may masayang ngiti na umalis na. Wow, masaya kayata ngayon ah. May nangyari ba? Bungad ni Carla sa kaibigan niya nang makapasok ito sa loob ng bahay. Meron talagang nangyari, best, at hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Really? Ano ba yon? Excited na tuloy ako, nakangiti pang sabi ni Carla. Well, nasiraan lang naman ako ng gulong doon sa shortcut na dinaanan ko. At ang malala dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong kaya ayun, akala ko doon na ako matutulog. Gosh, nakapikit pa siya habang nagsasalita. Pasensya ka na, besta, hindi na kita nasamahan pa. Ano ka ba? Wala yon. Importante din ang lakad mo kaya okay lang. Saka may tumulong naman sa akin para makauwi ako eh. Oh talaga? Sino naman? Naniningkit ang mata ni Carla na nakatingin sa kaibigan. Inilang hakbang nito ang distansya sa pagitan nila at inabot ang nanlalamig niyang palad. Nailang naman si Mira kaya't pasimple niyang binawi ang kamay. Naulanan lang po ako, Kuya Lester. Pagsisinungaling nito. Naulanan pero may maleta. Natuon ang atensyon nito sa maletang nasa gilid ng pinto. Come on, tell me what happened. Kaya kitang tulungan, malumanay nitong tanong. May nangyari lang po kuya, personal po kasing masyado. Iniwas niya ang tingin dahil sa awang nakikita niya sa mga mata ng binata. Ayaw na ayaw niya nang kinakaawaan siya ng husto. Pakiramdam niya'y wala siyang ambag sa mundo at maging sa sarili niya kapag nakikita niya ang awa ng mga taong malapit sa kanya. I get it. Kahit na hindi mo sabihin, nakukuha ko na ang mga nangyari. Pwede kang magstay dito. Welcome ka palagi dito Mira. Hindi lang silang pamilya mo, kami rin. May ngiti sa labing sambit nitong ikinangiti rin ng dalaga. Masaya siyang merong mga taong bagaman hindi niya kadugo at mas lalong hindi kaano-ano pero handa pa rin siyang damayan at tulungan. Salamat Kuya Lester, emosyonal niyang sambit. It's Lester, magmumukha naman akong matanda kapag kinukuya mo ako. Rina pa, ilang taon lang naman ang agwat ng mga edad natin. Hindi naman masyadong nagkakalayo para lagyan mo pa ng kuya ang unahan ng pangalan ko. Pabirong wika pa nitong tinangguan niya na lamang. Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Habang hindi pa ako umaalis ng Pilipinas. Kumindat ito sa kanya't tinapik na marahan ang braso niya. I'm willing to help you, gorgeous. Dagdag pa nito bago siya iwan sa salas. Ano yon? Takang tanong ni Rina nang makababa bitbit ang pamalit ni Mira. Nagpakit na naman ba? Tanong pa nito. Halata kasi ni Rina na trip ng kuya niyang maganda't mabait na kaibigan. Hindi naman, sinabi niya lang na kung may kailangan daw ako magsabi lang ako sa kanya. Sagot niya matapos tanggapin ang bigay nitong pantulog. Tanggapin mo, Jill, paalis na yan si kuya. Ang alam ko, imamanage niya ang restaurant namin sa Italy. Located sa Rome, grab the opportunity, Jill. Matutulungan ka talaga ni kuya, pang-engganyo nito sa kanya. Magiging successful ka doon. Tatapusin ko lang yung pag-aral ko then susunod din ako sa'yo. Kinikilig pa nitong sambit. Ikaw na, Jill, excited nitong sambit na ikinatahimik niya. Napapaisip siya sa sinabi ni Rina, tama naman, maaring siyang maging successful. Bagay na medyo impossible nang mangyari sa probinsya ng Tiyahin kung saan masyadong malayo ang pampublikong paaralan. Nakakahiya kasi Rina. Baka maging pabigat lang ako eh. Inisip niya ang may lalabas na pera oras na tulungan nga siya ng mga ito. Hay naku, kung perang inisip mo, huwag mo nang problemahin pa yon dahil maraming pera yang si kuya. Sambit nito't idinantay ang braso sa balikat niya at saka siya'y ginya sa guest room. Ganito na lang, para hindi ka masyadong tubuan ng hiya ay mag-part-time ka sa restaurant ni kuya. Suhestyon nito. Sa ganong paraan natitiyak kung hindi ka na makakaramdam pa ng hiya. Malambing nitong sambit. Muli ay napaisip si Mira, nakuyom niya ang kamao kasabay ng pagyuko. Gusto niyang lumayo, gusto niyang kalimutan ang masasakit na nangyari sa kanya. Malaking tulong ang offer sa kanya ng magkapatid, sadyang pinangungunahan lamang siya ng hiya.
Nais niya na sanang tumanggi nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon at sinagot. Tia, bakit po? Bungad niya sa tiyahing tumawag. Naku, pamangkin, pasensya na't ngayon ko lang nabasa ang text mo. Siya nga pala Mira wala na ako sa probinsya natin. Nasa Batangas na ako at kasalukuyang dinalang nung naging bunga ng pagmamahalan namin ng kababata kong si Fredo Kung gusto mo'y dumito ka na lang sa Batangas. Yun nga lang hihingan kita ng pang-upa dahil hindi kaya ng Tito Fredo mo na sagutin ang magiging silid mo dito. Umupa pa lang kasi kami, Mira, sambit nitong hindi niya nagawang sagutin agad. Napabuntong hininga muna siya bago sumagot. Hindi na po ako matutuloy sa pag-uwi dyan tiya. Meron na po akong nakuhang scholarship dito. Meron na rin po akong part-time job dito kaya pasensya na po kung naabala ko pa kayo. Salamat po sa offer niyo diyang ngunit mas medjing dito na lang po muna ako. Pagsisinungaling niyang sinanggayunan naman ang tiyahing nasa kabilang linya. Kinamusta pa muna siya nito bago tuluyang nagpaalam. Great decision, best friend. Biti naman at kay kuya ka nasasama. Masayang sambit ni Rina matapos ang usapan sa pagitan ng magtya. Tama ka naman kasi Rina. Mas malaki ang oportunidad sa ibang bansa, mahinang sambit niya. Rina, nagugutom na talaga ako Nahihiya niyang sabi matapos yumakap sa dalaga. Natawa naman si Rina, gumanti ito ng yakap sa kanya't hinagod-hagod ang kanyang likod. Magpalit ka na muna. Bababa lang ako para madalhan kita ng pagkain dito. Maingiti sa labing sambit nito matapos kumalas. Salamat ng sobra, Rina hinding-hindi ko makakalimutan ang mga tulong mong to. Madamdaming sambit niya nang hawakan ang palad nito. Sos, wala yon. O siya, bababa na ako. Tumango siya rito at nagpabaon ng ngiti matapos nitong lumabas. Siya na may binitbit na ang bigay na pamalit ni Rina. Naligo na muna siya para hindi siya dapuan ng lagnat. Matapos maligo at magbihis pinatuyo niya na ang buhok. Saktong pagkatapos niya dumating na rin si Rina na may dalang pizza at burger at saka milk tea. Nagpa-deliver ka pa ba? Tanong niya. Hindi pinabili ko ito kay kuya kaninang tanghali. Hindi ko lang nakain kanina dahil basi kaya ngayon natin kakainin. Anito at ipinatong ng dalang pagkain sa ibabaw mismo ng kama. Halika na girl, lantakan na natin. Ayan ito sa kanya na malugod niya namang pinaunlakan dahil kanina pang kumakalam ang kanyang tiyan. Nakausap ko nga pala si kuya kanina. Sinabi kong payag ka ng tulungan kanya. Sinabi niya na siya nang bahala sa passport mo at ako naman bahala sa school natin. Ipapaka na lang daw ni kuya dahil hindi naman pwedeng huminto ka dahil sayang naman Di ba ang bait ni kuya ko? Sa kanya kanilang girl, sure ako hinding-hindi kaluluha sa feeling ng gwapo kong kapatid Nitong sunod-sunod ang pagkain ng pizza. Napapailing na lamang si Mira. Kung pwede lang sigurong true ng puso. Baka sinunod niya na ang kaibigan. Ngunit wala nasaktan na siya't lahat ngunit si Miguelo ang laman ng puso't isipan niya. Biro lang. O siya, magpahinga ka na. Bukas, magliliwaliw tayo. Next week pa kasi ang alis niyo kaya may ilang araw pa tayo na makakapag-bonding. Magsho-shopping tayo bukas. Pinahiram sa akin ni kuya yung black card niya kaya malaya nating mabibili ang lahat ng gusto nating bilhin Excited itong sabi. Matapos nilang ligpitin ang pinagkainan, sumang-ayon na lamang siya dahil gusto niya nang talagang magpahinga. Nang tuluyang makaalis sa guest room si Rina, ay muling namayani ang kalungkutan sa puso ni Mira. Namuong muli ang luha sa kanyang mga mata nang maalala ang mga naganap kanina. Kay sakit ang nangyari sa kanya, ni sa panaginip hindi niya naisip na mangyayari ito sa buhay niya. Pabagsak niyang inihiga ang sarili sa kama. Tulala niyang tiningnan ng krinim habang panay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa ngayon, hahayaan kitang tumulo. Pero bukas, hinding-hindi ko na hahayaang manubag ka pa. Tukoy niya sa luhang patuloy sa pagbagsak. Ilang minuto pa siyang naglabas ng sakit bago tuluyang nakatulog. Kinabukasan nga ay ginawa nila ni Rina ang sinabi nito. Nag-shopping sila at binili ang lahat ng nais nilang bilhin. Nagpakabusog rin sila at kung saan-saang play booth ng mall pumasok. I finally saw your sweet smile again. Sambit ni Lester nang makawi ang kapatid peti na ang dalagang nagdudulot ng ngiti sa labi nito. Wala naman kasing saysay kung ida-download mamayang hapunan. Huwag na kayong lumabas dahil maghahanda ako ng hapunan natin. Rina akong chef at gusto kong ipatikim ang new recipe ko sa inyo, lalong-lalo na sayo, my gorgeous. Kumindat ito't nag-finger heart sa kanya. Natawa na lamang siya dahil ang dating ng ginawa nito sa kanya'y biro lamang. Sa kabilang banda, ay inip na si Sofia sa kanyang nobyo. Kanina pa sila nitong magkasamang ngunit parang wala naman ang isip nito sa kanya.
Beb, pukaw niya rito. Nasa rin ang exclusive restaurant sila at sagot ng binata ang lahat. Yes, Beb, sagot nito. Umikot sa hangin ang kanyang mga mata. Inisip mo ba yung lecheng mira na yon kaya ka nakakaganyan? Prangkang kanyang tanong rito. Namunot naman ang no ni Miguel sa paratang ng nobya bagaman totoo. Saan mo ba ang nakukuhang ideya na yan? Tanong niya rito imbes na sagutin ang tanong nito. I knew it. You'd like her. Paratang nito kasabay ng marahas na pagtayo na hindi pa ganito nababawasan ang pagkain in order. Mahirap talagang makipagrelasyon sa bata, masyadong walang alam. Imis nitong turan at walang paalam na tumalikod hanggang sa makalabas ng restaurant na napili nilang kainan. Mabilis namang sinundan ni Miguel ang nobya matapos mag-iwan ng pera sa kanilang lemesa. Mahal niya ito kaya hindi niya ito hahayaan ang mawala. Babe, wait, habol niya rito. Doon ka na sa pesteng lorry na yon. Magsamang ka kayo, bulyaw nito sa kanya na maabutan niya at mahawakan ng braso. Marahas na binawi ni Sofia ang braso. Babe naman, huwag namang ganito. First date natin to please, gawin naman nating memorable. Nagsusumamong anya sa nobya. You want a memorable date? Ulit nitong tanong. Agad niyang tinangguan. Okay, but I want it to be hot. Let's make love, pinal nitong sabi na ikinagulat ni Miguel. Babe, masyado pa tayong bata para gawin yon. So ayaw mo, masungit itong sabit saka pinag-cross ang kamay. I respect you and I love you. Pagpapaintindi niya rito na ikinahirap ng mga mata nito. I don't need your respect, Miguel. I want you to fulfill my needs or else sa iba ko ipagagawa. Banta nitong ikineseryoso ng mukha ng binata. Umuwi na tayo. Ihahatid na kita. Tigilan mo na sana yung pag-question sa nararamdaman ko sa'yo dahil alam ko sa sarili kong mahal na mahal kita. Age is just a number pagdating sa pag-ibig. Baka tatandaan mo palagi yan, Clarice. Anya at hinila na ito patungo sa nakaparadang sasakyan. Masama siya nitong tinignan na makasakay na sila sa pagmamay-aring BMW. Kinabitan niya ito ng seatbelt dahil hindi ito nakakabit. Napapailing na lamang na minaneho ni Miguel ang sasakyan. Hindi niya akalaing masyadong childish ang kanyang girlfriend. Mas matured pa nga siya rito kahit na matanda to sa kanya ng 5 taon. Pagkarating sa bahay nito'y agad itong bumaba at pabalang isinarado ang pinto. Wala sa sariling napahilot ng sentido niya ang binata. Ayaw niyang paniwala ang sakit sa ulo ang pag-ibig, ngunit ngayoy nangyayari na sa kanya. Hinayaan niya na lamang ang nobya, babalikan niya na lamang ito kapag humupa ng inis o ang galit sa kanya. Sa ngayon ay uwi na muna siya dahil kailangan niyang tignan ang abuela na bedridden na. Pagdating sa bahay ay sinipat ni Miguel ang cellphone. Napabuntong hininga siya dahil wala ang deti-rating pangangamusta sa kanya ng kaibigan through text. Maging sa tawag. Isinawalang bahala niya na lamang ang pangungulila sa kaibigan. Problema na naman yata ang dahilan ng pananamlay mo. Hindi mapigilang punahin ang matanda ang kawalan ng sigla ng nag-iri ng apo. Naupo sa gilid ng kama si Miguel at tinagap ang palad ng abuela. Masyado yata akong nagmadali, Lola. Hindi ko akalain ganito pala ang resulta ng pakikipagrelasyon. Masakit po sa ulo, pagtatapat niyang bahagyang tinawanan na matandang Donya. Wala naman yan sa pagiging maaga, apo. Hindi lang talaga siguro niyo na pagkakasunduan ang rinang bagay kaya lumalabas na sakit sa ulo. Subukan ninyong mag-usap ng maayos. Tanungin niyo ang gusto at ang hindi gusto ng Rina nang sa ganon, wala kayong maging dahilan na malaking pag-away. Minsan natural na ang magkaroon ng konting tampuhan, ngunit siguraduhin niyong hindi abot sa awayan. Kapag ganyan kasi, apo, madaling magtapos ang rinang relasyon. Siguro intindihin mo na lamang, habaan ang pesensya kung kinakailangan, payo ng Donya sa kanya habang hinahaplos ang ibabaw ng kanyang kamay. Salamat po, Lola, hayaan niyo't gagawin ko po ang lahat ng payo ninyo. Pero sa ngayon, inumin niyo na ho muna ang maintenance niyo at nang may compare. Kailan ko ba ulit makakakwentuhan si Mira? Apo naman, huwag mo nang taasan ang pride. May kasalanan ka pa rin kahit papaano dahil nasaktan mo siya. Humingi ka na ng tawad dahil gusto ko na ulit na makakwentuhan ang mabait na dalagang yon. Pautos nitong wika na sinanggayunan niya na lamang. Sa totoo lang ay nag-alala na siya kay Mira. Hindi niya kasi ito nakikita kapag pumupunta siya sa bahay ng nobya. Minsan niya na itong tinawagan ngunit out of coverage area na. Nasakto pa man ding Bayerns noong nangyari ang tagpo sa pagitan nila kaya't maghihintay pa siya ng 2 araw para lang personal na makahingi ng tawad sa kagaspangan ng asal niya rito. Hindi niya inintindi ang nararamdaman nito. Batid niya ang sobra niyang nasaktan ng dalaga kaya't abot-abot ang konsensyang nararamdaman niya.
Kinabukasan, araw ng linggo, muli siyang pumunta sa bahay ng nobya para sana yayayain itong mamasyal ngunit ayon sa magulang lang nitong babae, wala umano ito. Nasa bahay umano ng kaibigan at gumagawa ng project. Tita, si Mira po pala, may gusto lang po sana akong sabihin. Pwede ko po ba siyang makausap? Lakas loob niyang tanong. Nangunot naman ang noo ang ginang. Halatang hindi nito nagustuhan ang naging tanong ng binata lalo tungkol sa anak-anakan. Wala na rito. Lumayas na ng malamang. Hindi ko naman talaga siya totoong anak. Kung pwede lang sana iho, huwag mo nang binabanggit ang pangalan ng babaeng, yon dahil nasisira ang husto ang araw ko. Ibibigay ko na lang essay yung address ni Monica na siyang kaibigan ni Sofia at nang mapuntahan mo. Irritableng sambit nito na lubos na ikinagulat ng binata. Ibinigay ng Hanong Ginang ang nasabing address. Habang nagmamaneho ay lutang ang binata. Gayoni nag-alala siya sa kaibigan lalo't wala naman itong ibang mapupuntahan. Si Rina't Sako na naroroon si Shahula niya. Ngunit bago niya puntahan ang matalik na kaibigan ay kailangan muna nilang magkaayos na nobya. Ayaw niya nang pahabain pa ang tampo nito sa kanya. Nang tuluyang marating ang address na nakasulat sa papel na hawak, ay agad na siyang bumababitbit ang rinang pumpon ng pulang rosas at chocolates. Pinindot niya ang doorbell at hinintay na pagbuksan siya. Ilang segundo lamang ay pinagbuksan na siya ng rinang katulong na hindi pa man gaanong matanda. Sino ho ang kailangan nila? Tanong agad nito sa kanya. Si Sofia po sana. Nandiyan po ba siya? Magalang niyang tanong. Nasa loob ho. Kaibigan ho ba kayo ni Sir Darius? Tanong nitong ikinakunot noon niya dahil ang sabi sa kanya ng ina ng nobya ay babae ang kasama nito sa paggawa ng project. Oho, kaibigan ho ako ni Darius, pilit ang hiting sagot niya. Ayaw niya mang pagduda ng nobya ngunit hindi niya mapigilan ang sariling hindi yun maramdaman. Sadya ho pasok ho kayo sir. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng gate para makapasok siya. Sandali lamang ho, tatawagin. No need manang, umituro niyo na lang po sa akin kung saan ang kinapupulutan. Iji niya sa itaas hanggang sa huminto sila sa harapan ng rinang silid. Diyan ho sir, diyan ang kwarto ni Sir Darius. Saj ho, bababa muna ako. Tumawag na lang ho kayo kapag may kailangan kayo. Anitong agad niyang tinangguan. Hinintay lang muna ni Miguel na mawala ng tuluyan ang kasambahay bago niya marahang pinihit ang doorknob ng kaharap na silid. Pasalamat siyang hindi nakakandado ang pinto kaya malaya niya itong nabuksan na siya namang ikinagimbal ng babaeng kinuko. Kubabaw ng lalakit hayok na pinagsasawaan ng walang takip na katawan. Nagtatangis ang bagang na itinapon ni Miguel ang bulaklak sa dalawa at agad na sinugod ang lalaki. Buong lakas niya itong inundayan ng suntok nang mawalan ito ng balance sa ginawa niyang paghakot. Sira ulo ka. Nobya ko yung pinagsasawaan mo. Lintik ka. Puno ng galit niyang inundayan ang mukha nito hanggang sa pumutok ang pisngi nito at ang labi nito. Miguel, tama na yan. Baka mapatay mo si Darius. Umiyak na pigil sa kanya ni Sofia. Meron na itong saplot ngunit hindi nagpatinag ang binata. Miguel please, pinagpapalo na siya nito sa likod para lang mapalayo siya sa wala ng malay na lalaki. Wala kang kwenta Sofia, tinantanan niya ng ang lalaki. Binaling ka naman lolokong nobya. Bakit mo ito nagawa? Puno unang pait niyang tanong habang ko yung madugong kamao. Dahil hindi mo ako magawang pagbigyan kaya kay Darius ko na lang pinagawa. Tutal, gustong-gusto niya naman yung gawin sa akin. Luha ang sigaw nito sa kanya. Mapakla siyang tumawa. Ang kati mong babae ka. Mas gusto mo ng panandeli ang sarap kaya sa pangmatagalang relasyon, dahil lang sa respetong binibigay ko sa iyo kaya ka gumamit ng iba. Walang ka napasuntok na siya sa peder dahil sa sobrang gali. Sana pala hindi na lang kita minahal, nakakapangsisi na ikaw pang minahal ko. Magsama kayo ng lalaki mo. Yun lang at tinalikuran siya nito. Sinubukan siyang pigilan ng humahabol na dalagan ngunit hindi niya ito pinakinggan sapat na sa kanina saksihan para bitawan ito't layuan tuluyan. Ang nawala sa kanyang isipan ang planong pagpunta at paghingi ng sorry kay Mira dahil dumiretso na siya sa bar ng nakababatang kapatid ng ama. Menor de edad ka man. Malaya pa rin siyang nakapasok dahil pamangkin siya ng may-ari. Huhulaan ko, babae ang dahilan ng pagpunta mo rito. Maingisi sa labing sambit ng kanyang tiyuhin matapos siyang abutan nito ng margarita. Napapailing na tinunggan niya muna ang laman ng kanyang baso bago sinagot ang, binata pa rin hanggang sa ngayon ang tiyuhin. You're right, uncle, pakawalang babae ang dahilan, anya at tumungga uli. Masyado ka pang bata para magseryoso. Alam mo, sa panahon ngayon, bibihira ka na makatagpo ng seryosong babae,
maging sa lalaki, kaya ang dapat lang na ginagawa habang bata pa, mag-enjoy. Tignan mo ako, masaya sa buhay, walang commander at mas lalong walang diktador. Tikim-tikim lang muna hanggat hindi mo pa nahahanap, yung babaeng magpapagas na matutuon na ang atensyon mo sa kanya. Trust the process, Miguel. Marahan siya nitong sinuntok sa braso. Hindi na lamang siya nagsalita at inubos na lamang ang inuming binigay ng tiyuhin. Kinakapan niya sa sarili ang sakit ngunit hindi niya mahanap-hanap dahil puro galit lamang nararamdaman niya para kay Sofia. Pakiramdam niya'y masyadong naapakan ang pride at ego niya. Minabuti na lamang ng Ginoo na ihatid ang langong pamangkin para naman madalaw at mayakap nito ang iniibig. Lumipas pa ang mga araw. Tuluyang lumipad patungong Italia ang dalaga kasama ang nakatatandang kapatid ni Rina na si Lester. Labis ang lungkot ng kanyang puso dahil hindi niya man lang nakita si Miguel. Umaasa siya na pupuntahan siya nito ngunit hindi nangyari. Feeling nervous, tanong sa kanya ng katabing si Lester. Lumapag na sila ngayon ng eroplano at rinang oras na rin mula nang iwan nila ang Pilipinas. Hindi naman, nalulungkot lang dahil malalayo na ako sa best friend ko. Makahulog ang tugon niya. Which friend are you referring to, Rina or Miguel? That is the reason you agreed to come with me, right? Malamang tanong nitong ikinainis. Makapagbigay sa kanya ng mga kasagutan sa tanong niyang hindi naman tinutugunan ng dalaga. Inihilig niya na lamang ang ulo at hinayaan na lamang ang umiwas ng dalaga. Inabot rin ng halos 13 hours ang kanilang naging biye. Hapon pa lamang sa Italia kaya't nasisiguro ni Lord na Miguel na sa Pilipinas. Buen vote in Italia. Mia Splendida Mira, maingiti sa labing sambit ni Lester nang tuluyan nilang marating ang restaurant. Namin naman ni Obro ng binata ha, hindi niya maintindihan ang sinabi nito kaya taka niya itong binalingan ng tingin. What I'm saying is, welcome in Italy my gorgeous lord. Kinindeta niya ito at hinila papasok sa restaurant na pinangalanang Delicioso Chibo Pinoy. Manghang-mangha si Mira sapagkat merong penthouse ang restaurant ni Lester. Lahat din na empleyado ay mga pawang Pinoy kaya hindi na siya dudugin kapag nakipag-usap sa mga ito. Meron naman siyang inaral na mga basic Italian words ngunit pautal-utal pa rin siya at hindi siya sigurado kung mabibigkas niya ba, yun ang tama. Merong 3 kwarto ang penthouse. Ang disenyo nito ay katulad ng bahay nila Lester sa Pilipinas kaya't parang nasa Pilipinas pa rin sila. Magpahinga ka na, gigisingin na lang kita kapag hapunan na. Bababa lamang ako para makausap ko ang magiging empleyado ko rito. Feel at home, gorgeous, paalam nito at iniwan na siya sa penthouse. Inayos na muna ni Mira ang mga gamit. Nag-video call lang din muna siya kay Rina upang sabihin dito na nakarating na sila. Nagbiling na rin siya dito na kung sakali mang merong maghanap sa kanya, huwag na huwag sasabihin ang lokasyong kinalalagyan niya. Matapos yun ay tuluyan na siyang umidlip dahil hindi niya na kinakaya ang jetlag niya. Mabangong aroma ang siyang gumising kay Mira. Kalat na ang dilim nang dumungaw siya sa bintana. Kumalang bigla ang sikmura niya sa nakakapang laway na aroma ng kanyang naamoy na nagmumula sa labas. Sakto lang ang gising mo, halika na't makapaghapunan na tayo. Ani Lester na meron pang shot na apron. Gwapo naman to, maskulado at matagumpay na sa buhay ngunit wala talagang maramdamang paghanga pa rito ang dalaga. Tingin niya lang talaga dito ay nakatatandang kapatid na lalaki. Ang bango naman yan. New menu or specialty mo ulit? Tanong niya nang umupo. New menu, maingiti sa labing sagot nito sa kanya. I call it boneless crispy pata with java rice, proud nitong sabi na ikinanggiti niya. Here, taste it. Sure ko na kapag natikman mo itong bago kong recipe, makakalimutan mo ang lahat na malungkot na nangyari sa buhay mo. Hindi exempted ang name kaya good luck. Sambit pa nito nang ilagay na sa gitna ng babasaging lemisa ang hinandang pagkain na idadagdag niya sa menu. Napangiti na lamang si Mira sa sinabi ni Lester. Pwede bang magkamay? Tanong niya. But of course, malaki ang giting sagot nito. Naghugas na muna siya ng kamay bago tuluyang tinikman ang boneless crispy pata. Napapikit na lamang si Mira nang sumabog sa bibig niya ang masarap na lasa at perpektong timpla ng pagkain hinanda nito. Gayong tuloy ay sigurado na siya sa kursong kukunin. Yung gustong-gusto niya talaga at iyon nga ay ang kulinary. Ang sarap naman nito, walang halong biro. Grabe ang galing mo chef, puri niya rito na ikinakala lalo ng ngiti nito. Thank you sa compliment. Sa Gina, kumain ka lang, anito bago kumuha ng kanin. Bukod sa pata ay meron pa siyang nilutong chop suey na paborito rin ni Mira. Siya nga pala, bukas ita-transfer na kita sa University of Milan. Doon ako graduate kaya may gagarantiya ko sa iyo ang pagiging successful mo, imporma nito.
Salamat Lester ha, sobrang laki ng naitulong ninyo sa akin. Pangako balang araw makakabawi rin ako. Anya at tinawaran ito ng rinang matamis ng ngiti. I got you. Yun lang at ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Kinabukasan nga'y sinamahan na ni Lester si Mira sa Milan kung saan niya napiling pag-aralin ang dalaga. Tinuruan niya rin ito ng ilan pang Italian words hanggat sa masanay ito. 8 to 4 oras ang pasok ni Mira kaya nagagawa niya pang tumulong sa restaurant ni Lester. Ilang buwan lang ay sumunod na rin sa kanila si Rina kasama ang ina nitong sumundo rito. Miss ng friend ko iba talagang gagawa ng klima dito sa Italy no? So ano nang ganap? May mutual understanding na ba kayo ni Kuya? Tanong ni Rina na mapagsolo sila ni Mira sa silid nito. Magkaibigan lang kami ng kuya mo. Ano ka ba, Rina? Ba meron na siyang nililigawan kaya imposible ang sinasabi mong mumuna yan, jeet niya. Ay ganon ba? Sayang naman, gustong-gusto pa naman kitang maging hipag. Hey, mukhang sumuko na sa'yo si kuya Okay, change topic. Pag-usapan natin ang tungkol sa boy best friend mo na nag-book sa heart mo. Breaking news, Jill, umalis na rin siya ng Pilipinas para mag-aral abroad. Wala na rin sila ng peg kong si Sart dahil nakipagtsoktsakan umano si Gil on the act pa mismo nakita ng Fafa Miguel mo kaya ayon single na siyang gayon and lastly nakakasad pero nagpas away na si Lola Asuncion. Kwento nitong ikinabigla niya. Napalapit siya sa lola ni Miguel kaya labis-labis ang lungkot na nararamdaman niya sa mga sandaling to. Hindi man lang siya nakapagpaalam. Rest in peace Lola, mahinang usal niya. Lumipas pa ang mga taon at tuluyang nagtapos ang magkaibigang Mira at Rina sa kursong kulinary. Ikinasal na rin si Lester bago ikasal inamin ni Lester na palihim niyang minahal si Mira. Nawala lamang ang pagtingin niya para dito nang makilala ang bagong hard na chef na si Alia na rinang Italiana. Plano kong magtayo ng restaurant sa Pilipinas sapat na rin siguro yung naipon ko para sa pinaplano kong negosyo. Ikaw ba Rina, saan mo planong gamitin ang tinapos mo? Tanong ni Mira habang nasa loob ng alfresco cafe. Mas bet ko sa Pinas, maging business partner tayo friend. Sakto yun dahil mahilig ka magluto ng kung ano-ano habang ako mahilig gumawa ng desserts. Papatok ang tandem natin. Sugaw ako sa plano mo. Wika nitong ikinatuwa ng husto ni Mira. Nagpapasalamat siyang merong kaibigan na katulad ni Rina na parating nakasuporta sa lahat ng pangarap at plano niya sa buhay. Sinabi nila ang lahat ng plano kay Lester pati na sa parents nito. Nakuha naman nila ang suporta nito at nag-offer ng tulong sa pagpapatayo ng kainang patatakbuhin nilang ngunit maring tumanggi si Mira dahil nais niyang itayo ng walang tulong ng iba ang pangarap nila ng kaibigan. Hintayin niyo na munang matapos ang binyag ni Bobby Calixto bago kayo umuwi ng Pilipinas. Suhestyon ang ina nila Lester at Rina na si Amares Medellin Cuanco ang tinutukoy rinit ito ay ang apo sa panganay na anak. But of course maam, palalampasin ba namin itong friend kong binigyan ng pamangkin ko? Mabilis ng sagot ni Rina. Great. So, anong plano nyo sa buhay kapag naging successful ang negosyo nyo? Magiging matandang dalaga na lang ba? Pabirong tanong nito. Nasa terasi sila ng mansyon at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi pa po namin masasagot yan sa ngayon tat. But one thing is for sure po, hindi po ako tatandang dalaga. Ayoko po kasing mamuhay na magrina at mas lalong ayokong tumanda na magrina. Papasok at susubok na lamang po ako kapag naging stable na po ang lahat sa akin. Ayoko po kasing dumating ang araw na asa lamang ako sa magiging partner ko. Ayokong maging housewife lang para saan pa po bang tinapos ko kung pipirma lang naman ako sa bahay. Matapat niyang sagot sa ginang. Napangiti ito bago binalingan ng anak. And how about you? What's plan in the future? Katulad nung kay friend, mabilis nung sagot na ikinaikot na ang mata ng ginang. I need a serious answer. Rina, hindi pwedeng gayahin mo ang rason ang kaibigan mo, pangaral nito. Actually, I don't have plans. Gusto ko lang munang enjoyin ang buhay kasama ng best friend ko. Wala pa namang nagpapatibok ng puso ko so pass na muna ako sa love life na yan. Focus na muna ako sa goal namin ni Mira, anya sa ina. Good, at least alam kong hindi ako magiging Rina-pointed sa'yo balang araw. Sambit nito at sinimsim ang tsa. Sa tuluyang paglipas sa mga araw ay mas lalong naging independent ang magkaibigan na mas piniling pumirma sa penthouse habang hinihintay ang binyag ng anak ni Lester at Elia na si Calixto. Lunes at saktong 9 oras na matapos maligo magkaibigan. Gayon na ang araw ng binyag sa anak ni Lester at bukas naman ay ang flight nila pauwi ng Pilipinas. Ano to? Tanong ni Mira ngang makita ang malaki at puting kahon na nasa ibabaw ng kama niya. Ewan ko.
Nakita ko lang yan sa labas at nakapangalan sa'yo kaya dinala ko na rito. Mukhang galing sa secret admirer mo. May letter na nakapaloob pero promise hindi ko talaga binasa. Ani Rina na lumapit sa kanya habang binoblow ang blonding buhok. Admirer ko, kunot noong tanong niya bago kunin ang sulat na sinasabi ng kaibigan. To the most beautiful woman I've ever met. I'm sorry because now I just realize my true feelings for you. I'm always watching you from afar. I hope you will wear this gift of mine to you. My heart will be happy when I see you wearing it. Te amo, Miyaka. From your one that got away, malakas na basa ni Rina. Ay, sorry na carried away lang kaya naunahan na kitang basahin ang love letter ng sender mo. Iwing pomanhin nito. Ngunit naroon naman ang kilig dahil sa wakas ay meron na ulit nakapansin sa natural na ganda ng kaibigan. Nagkibit balikat na lamang si Mira bagaman tumambol na malakas ang puso niya. Ipinatong niya na muna ang hawak na papel sa ibabaw ng kama at tuluyang binuksan ang kahon. Tumambat sa kanya ang Rinang dress, sapatos at malit na kahong naglalaman ng alahas. Oh my goodness! Pakakang admire mo Gil. Hindi biro ang presyo ng regalo niyang tosaw Mangha nitong sabi bago suriin ang solid ruffle trim cold shoulder na light blue na dress maging ang held ankle strap na sandal. Gosh, may pa-earrings pa. Bulalas pa nito and buksan na malit na kahona naglalaman ng cubic zirconia teardrops na gawa sa perlas. Kanino naman kaya to galing? Nautal niyang tanong bagaman umaasa siyang sa lalaking magpahanggang gayon laman pa rin ang puso niya. I don't know, tiaraway mo na lang Gildeli. Excited itong sabi na sinunod niya na lamang. Gosh, ang pretty mo friend, pumapalakpak na puwi ni Rina sa kanya pagkalabas sa ipinagawa nilang mini dressing room. Inipit naman ni Mira ang maalong buhok sa tenga at humarap sa salamin kasing tangkad lamang nila ni Rina. Hinagod niya ng tingin ang refleksyon sa salamin. Napangiti siya at hinagod ang malasutlang bestida. Bumagay ng husto sa kanyang SKY blue na dress dahil sa maputi niyang balat at natural na mapulang labi. Sana ma-meet ko kung sino mang nagbigay nito. Narina-tinig niya habang nakaharap pa rin sa salamin. For Syrian. Wala naman kasing admirer na nakukontento na lang sa Rinang sulok habang pinagmamasdan nila. Pagsang-ayon naman ni Rina. Kailangan ko na ring isuot ang dress ko. Magpuput sa makeup kahit light lang dahil maglalagay rin ako Nitong tinanguan na lamang ni Mira. Nang magsawa sa kakatingin sa sariling refleksyon ay kinuha na niya sa drawer ang makeup kit na bigay pa sa kanya ni Rina. Nagpahid lamang siya ng konting foundation sa mukha. Nagmaskara nagkilay na rin. Pagkatapos ay nagpahid ng light pink na lipstick sa labi ang lipstick niya na lang rin ang ipinang blush o niya ayaw niya kasi na makakapal at makulay na makeup mas preferred niya ang light makeup. Matapos ayusan ang sarili ay bumalik siya sa harapan ng full-size mirror hawak ang kanyang cellphone. Gumiti siya at sinimulang kuhanan ang sarili. Nang magsawa sa pagkuha ng sariling larawan ay ipinost niya yun sa IG story niya. Ilang minuto niya palang pinost ay humatak na agad siya ng 100 na papuri mula sa mga circle of friends nila ni Rina sa Pilipinas at maging dito sa Italia. Ano yan? Asyoso ni Rinan ang lumapit sa kanya suot na nito ang fitted na dress na merong hati sa binti kitang magandang hulma nito. Ipinakita naman agad ni Mira ang larawang binahagi sa social media. Ay Medea. Hindi man lang ako hinintay, one more take para may pampu din ako sa IG ko. Espli estro nitong agad namang pinagbigyan ni Mira. Nakatatlong kuha rin sila bago isinilid ang kanilang mga cellphone sa kani-kanilang mga clutch, bag na pareho ang disenyo. Retouch lang muna ako friend ha. Then gara na tayo pagkatapos ko rito, ani ni Rina. Sadye lang hihintay na lang kita sa sala. Sambit naman ni Mira na sinang-ayunan na lamang ni Rina. Pagkaupo sa sofa ay muli niyang kinuha ang cellphone. Wala naman sana siyang plano na mag-open ng Facebook pero ewan niya ba dahil parang may sariling isip ang kanyang kamay nang hanapin sa search button ang pangalan ng lalaking magpahanggang gayon ay laman pa rin ang kanyang puso. Maring pinikit ni Mira ang mga mata nang unti-unting lumabas ang pangalan ng kanyang nais na makita. Breath in, breath out, yun ang ginawa niya bago imulat ang mata. Dahan-dahan din ang ginawa niyang pagsilip sa cellphone, mo'y nakikipagkarera ang puso niya na muling masilayan na maldios na grayegong muk ng gayon ay Rina na palang sina sariling kumpanya ng mga magulang ng binata. Ang laki na ng pinagbago niya, mahinang sambit niya habang matamang nakatitig sa larawan. Nakapang business attire ito at ang gwapo nito sa kanyang paningin. Nagpost kaulit friend, tanong ni Rina pagkalabas ng kwarto nito kaya't alertong isinilid ni Mira ang cellphone sa maliit niyang bag. Hindi na. Nag-scroll lang at sumasatanggap ng chismis, rason niya.
Ipinagpapasalamat niyang hindi siya nautal dahil kung nangyari, yon baka kinulit siya nito at pilit na pinahamin. Okay, so paano, let's go na, sambit nito. Tumayo naman agad si Mira. Tara na, tipid niyang sagot. Dumiretso na agad sila sa Basilica San Silvestro kung saan gaganapin ang binyag. Sakto lamang yung dating nila sa simbahan dahil kakasimula pa lamang ng gutok na ako. Mahinang reklamo ni Mira sa sobrang pagmamadali at excitement nilang makarating ng hindi huli ay nakalimutan na nilang kumain ng agahan. Heto't 11 ng ngunit panay pa rin ang kuha ng larawan ng mga ninong at ninang Patty na ang buong ang kanila is at Lester maging sa side ng babae ay nagsipagkuhanan rin ng larawan kasama ang kabinyag lamang na bata. Mauna na tayo so naman ni Rina dahil maging ito'y kumakalam na rin ng sikmura. Magpaalam na lang muna tayo anyang sinunod naman agad ni Rina. Nagpaalam na nga sila at agad na nagtungo sa restaurant kung saan ang venue. Solve anas ni Rina matapos nilang kumain. Ako rin, excuse lang muna kasi tinatawag na ako ng kalikasan, paalam niya rito. O sadya lang sunod din ako sa'yo dahil wala naman akong gagawin pa rito nito. Tumango na lamang si Mira at tuluyan ng pumanhik sa kanilang penthouse. Sa totoo lang ay hindi naman talaga siya magbabanyo. Gusto niya lang talagang makapagpahinga na dahil kanina pang sumasakit ang paa niya sa sandal sa swap. Hindi kasi siya sanay. Nang marating ang silide, binuksan niyang muli ang sariling account. Muli ay tinignan niya ang larawan ng lalaking nagpapabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Kamusta ka na kaya? Sana okay ka lang. Sana kagaya ka pa rin ng dati. Namimiss na kita, Miguel. Mahinang sambit niya habang hinahaplos ang moreno nitong mukha sa larawan. Hay, ilang taon na rin pero bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Bakit hindi kita magawang alisin sa puso ko? Hindi ka sasagutin yan, friend. Tinig yun ni Rina na hindi niya man lang namalayang nasa likod niya na pala mabilis niyang tinago ang cellphone at nahihiyang humarap sa kaibigang hawak ang magkabila nitong sapatos. Kaya naman pala hindi niya ito narinig na pumasok dahil nakakayakpak ito. Ikaw si Faf Miguel pa rin pala talagang dahilan kung bakit hindi mo binibigyang pansin ang mga seats mo. Panunukso nitong ikinainit na magkabila niyang pisngi. Masama ba? Nahihiyang tanong niya. Siyempre naman hindi. First love mo siya kaya naiintindihan kita. Ako ngayong high school crush ko siya pa rin ang laman ng puso ko kaya't magpahanggang ngayon hindi pa rin ako pumapasok sa rinang relasyon saka na lang siguro kapag naging successful na tayo. Gusto ko rin kasing nobyo Pinoy, ayoko ng Italian man. Sambit ni Rina at saka tumabi sa kanya. Excited na akong umuwi bukas. Ang madaling araw ng flight natin kaya kailangan maaga tayong matulog. Nagpaalam naman na ako kay kuya so hindi na natin kailangang bumalik pa sa baba. May pagkain na akong dalawa. Yun na lang ang kainin natin mamaya para hindi na tayo maghanda pa. Sa ngayon ay ayusin na natin ang iba pa nating dadalhin para bukas. Gogora na lang tayo sesto nitong agad namang sinang-ayunan ni Mira. Sa kabilang banda naman abala sa mga pinipirmahang papeles ang seryosong binata. Excuse me sir. Nasa labas po ang anak ng head of director, papapasukin ko po ba? Magalang na tanong ng sekretarya ni Miguel nang lumapit ito sa kanya. Napataas naman ang tingin ng binata at saka tinanggal ang salamin. Does she need something? If not, don't let her in. Seryosong sambit niyang tinangguan naman ang kanyang sekretarya at muling lumabas. Ibinabalik naman niya ang atensyon sa tinatapos na trabahong ngunit muling naudlot na marinig ang tunog ng takong na palapit sa kanya. I need you Miguel. Can that be a reason to see me and be with you? Mahimik ng pagtatampo sa dalagang patuloy pa rin sa paghahabol sa lalaking unang kita pa lang ay nagustuhan na niya at minahal. Marahas na napabuga ng hangin ng binata kasabay ng pagsandal niya sa office chair at pinagsalikop pang palad. There's no reason for you to need me, Sully. Another thing is that I have clearly told you that I will never give into to your desire to give you attention because I would not want someone like you to be my girlfriend. I hope I have clearly conveyed to you how I feel about discussing with you. If you have nothing more to say, the door is open. Malamig niyang sambit, malamig na tingin rin ang ibinibigay niya sa dalaga. I hate you. Sasabihin ko kay dad ang lahat ng to. I'll make you pa sa pagpapahiya mo sa akin, nanunubok. Nahilot niya ang sentido nang mawala sa paningin niya ang makulit na dalaga. Kinuha niya na lamang ang cellphone at tinigan mula sa gallery ang larawan ng babaeng pinadalhan niya ng regalo. Gamit nga ang private plan ng kanyang pamilya ay nagtungo siya sa Italy upang doon ay pagmasdan mula sa malayo ang dalagang noon paalaman ang kanyang puso.
Buong akala niya kapatid lamang ang tingin niya rito ngunit nagkamali siya dahil higit pa pala doon ang nararamdaman niya na pagtanto niya lamang ang tunay na nararamdaman ng minsang humingi sa kanya ng second chance ang unang naging nobya. Nasasabik na akong muling makita ka Mira, narina tinig niya. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi, hinaplos niya ang larawan at marahan yung hinakkan. Kung hindi lang talaga siya kailangan sa kanilang kumpanya, ay wala pa sana siyang planong umuwi. 13 hours and 36 minutes ang inabot ng biyahe ng magkaibigan. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa Pinas, may halong polusyon, pabirong saad ni Rina na makababa sila ng eroplano. Napangiti na lang sa kanya si Mira inilibot nila ang tingin upang hanapin ang kanilang sundo. Ayon na si Mang Emmy, turo ni Mira sa driver ng pamilya ni Rina. Kumaway sila kay Mang Emmy upang makuhang atensyon nitong kanina pa nagpapalinga halit ang hinahanap sila. Maligayang pagbabalik mga madam, masiglang bati nito sa kanila nang makalapit rito. Salamat po Mang Emmy, kospang sambit ng dalawa. Napagdesisyonan kasi nila Mira na sa bahay na muna ng kaibigan magstay habang wala pa siyang nahahanap na tirahan at habang hindi pa nila naipatayo ang pangarap na restauran. Lumipas ang halos rinang buwan at unti-unti nang naipatayo ang alfresco dining na mag-ibigan malapit sa Manila by medyo natagalan lamang sila sa paghahanap ng magandang lokasyon na merong malawak na lupa. Pangarap ko lang to date friend pero ngayon nasa atin na. Sobrang saya ko. Emosyonal na sambit ni Mira matapos ang opening ng kanilang restaurant. Inabot din ang 3 buwan bago nila buksan sa masa ang negosyong pareho nilang pangarap. Sobrang lakas natin kay Lord. Nasambit na lamang ni Rina dahil maging ito'y emosyonal na rin mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan bago simulan ang trabaho. Sa ngayon ay ipinatikim nila ng libre ang mga putaheng inilalagay sa menu. Maluha-luha sila dahil sa magandang feedback ng kanilang mga customers. What's your specialty Chef Mira? Bina-obra baritonong tinig na nagpabilis ang tibok ng puso ni Mira. GB, hindi makapaniwala ang sambit niya sa pangalan nito and pumihit siya rito paharap. Manggilan-gilan na lamang ang taong sa loob ng kanilang restaurant dahil 10 oras nangi at maya-maya lamang ay magsasara na sila dahil hanggang 10 oras 30 minuto lamang ang kota nila. Hindi niya lubos maisip na makikita niya itong muli ng personal. Kung matangkad ito noon ay mas tumangkad pa itong ngayon sobrang tikas nito na bumagay sa moreno nitong kulay. Nangangamoy pag-ibig exit na muna ako aha. Maikli sa labing sambit ni Rina at agad na umiskapo. It's been a long time, nice to see you again, Maywang Dia. Away may ngiti sa labing sabi nitong ikinabahala ni Mira dahil sa naalalang sulat mula sa regalong natanggap. Ikaw ba yung nagpadala ng regalo sa akin? Nautal niya pang tanong animo inakikipagkarerahan na naman ang puso niya dahil sa sobrang bilis ng pagpintig nito. Is it important? Nakangiti pa rin ito na mas lalong nagpapatunay sa kanya. Nagbaba siya ng tingin dahil sa pag-init ng mukha. I'm happy that I still have the same effect on you as before, Mira. Wika nito at inilang hakbang ang distansya nila't ikinulong siya na mahigpit sa bisig nito. I'm so sorry for all the pain I caused you. Pangako, hinding-hindi na kita sasaktan at iwan basta bumalik lamang tayo sa dati. I missed you so badly, Mira, pas ang boses nitong pagsusumamo sa kanya. Namuo naman ang luha sa mga mata ng dalaga dahil higit pa sa kaibigan ang gusto niya. Masakit mang isipin na kaibigan pa rin ang tingin nito sa kanya'y bukal niya pa rin tatanggapin ang nice nitong mangyari. Marahan siyang kumalas at agad na pinawi ang namuong luha. Sinikap niyang ngumiti ng hindi pilit. Iyon lang ba naku? Walang problema, sagot niya at dumistansya ng ilang dipa dahil baka ulitin niya na naman ang ginawa noong dalagita pa siya. Baka makiusap na naman siya dito na mahalin siyang pabalik. Kakain ka ba? Tanong niya upang may iba na ang usapan. Ayaw niya nang balikan pa ang nakaraan dahil kahiyahiya ang ginawa niya noon. Pwede pa ba? Makahulog ang tanong nito. Oo naman, nasa menu sandali ah. Sandali lang at kukuha ako ng makapili ka. Nagmamadali niyang sambit ngunit hindi siya nito hinayaang makaalis. Bakit? Please, dito ka lang. Hindi ako nagugutom, gusto ko lang na makita't makasama ka. Nangungulila ako sa'yo. Humina bigla ang tono nito. Bakit? Tanging lumabas sa bibig niya. Dahil gusto kong makasama ka, matagal ding panahon ang nasayang, Mira. Gustong-gusto kong lapitan ka pero naduduwag ako. Naduduwag ako dahil sa laki ng pilat na idinulot ko sa puso mo. I wanted to say sorry noon pa pero masyado nang huli dahil nakaalis ka na ng Pilipinas. Nagsisisi ako na naging bulag ako sa tunay kong nararamdaman. Sa'yo, I'm so sorry. I'm not begging for your forgiveness. I'm begging for your attention.
Gusto kong maramdaman muli ang espesyal na atensyon na ibinibigay mo sa akin noon. I wanted to be selfish pagdating sa'yo. Marami akong hinarangan para lang hindi nila makuha ang atensyon mo na dapat ay sa akin lang. Matapat nitong pag-amin sa totoong nararamdaman. Pero sabi mo hindi mo ako makakayang mahalin dahil kapatid lang ang turing mo sa akin. Kung pinaglalaruan mo lang ako, Miguel, please itigil mo na dahil hindi biro yung sakit na dinanas ko noon. Pakiusap lang. Huwag mo na akong ilugmok at paasahin pa ako dahil baka hindi ko nakayanin. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Labis na pagsisisi naman ang nararamdaman ngayon ng binata. Hindi niya sukat akalain ganito ang naging epekto ng ginawa niya noon. I'm sorry, let's give ourselves a second chance. Baka ngayon pwede na. Baka this time maging masaya na tayo. I do love you and I know that you love me too. I feel pilit, Mira. Ginagap nito ang palad niya at pinawi ang luha niyang tumulo. Nagkamali ako ng akala ko noon sa pag-ibig. I'm sorry, Mira. I'm sorry kung kailangan pa nating magkalayo para lang ma-realize ko ang nakatago kong damdamin para sa'yo. Let's start a new memory, yung puro masasaya. Pwede pa ba? Masisiguro mo bang hindi mo na ako sasaktan? Pausang boses niyang paniniguro dito. I do promise. Malaki ang ngiti nito sa labi na muli siyang kinabig at ikinulong sa mainit nitong katawan. Simula sa araw na to, mararanasan mo ang itrato ng prinsesa. Sisimulan ko ang panliligaw ngayon. Kumalas ito at agad na lumuhod saka dinukot sa bulsa ang promise ring na binili. Natuod naman si Mira, inisip niyang magpo-propose na kaagad sa kanyang binata. Hoy, masyado pang maaga para mag-propose. Anya ritong ikinatawa nito. Promise ring ang ibibigay kong to sa'yo, Mira. I wanted to promise my love and affection para lang sa'yo. Would you accept it? Malambing nitong tanong. Tumikim na lang si Mira dahil sa pagkapahiya. Nag-expect siya masyado. Promise ring pa lamang naman pala. Yes, pero this time ikaw naman ang naghahabol. Pahihirapan kita. Biro niya rito't saka inilahat ang kamay. Napangiti naman si Miguel saka isinuot sa daliri ni Mira ang singsing bago tumayo ay pinatakan niya ng halik ang likod ng palad nito. Thank you. Mula sa pusong anya bago hagkano noon ito't mahigpit na niyakap. Ay kayo na ba? Singit ni Rina na nakapapasok lamang sa kitchen kung saan nakakaamin ang dalawa. Atat na kasi itong sumagap ng chismis nanliligaw pala ang Rina. Si Miguel na malawak ang ngiti sa labi ay tumangotang mo naman si Rina bago nag-thumbs up sa kanila. Mauna na ako. Ikaw na lang bahalang maghatid sa friend ko ha. Huwag muna magtsuktsakan hanggat hindi pa kasal, okay? Anitong ikinapula ng magkabilang pisngi ni Mira. Sorry sadya na lovebirds, ados. Kumaway ito at tuluyan na umalis. Migueli na masyado, bukas na lang siguro kita aing mag-date. Sa ngayon, ihahatid na muna kita, ani ni Miguel. Kay sarap sa pakiramdam ni Mira, pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Hindi niya akalaing maaari pala itong mangyari sa kanila ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang puso. Sumang-ayon na lamang siya sa nais ito dahil bukod sa pagod siya sa maghapon ay kailangan niyang matulog agad dahil maaga silang gigising bukas ni Rina lalo't bukas na ang simula ng kanilang karera sa negosyong napili. Good night, sweet dreams. Kinindatan siya nito nang tuluyang marating ang bahay nila Rina. Salamat, matamis ang ngiti niyang ani rito. Pwede bang humingi ng good night kiss? Kahit sa pisngi lang, nahihiyang hirit ni Miguel. Sadye, walang pag-alinlang ang sagot ni Mira. Lumapit siya rito at kailay para lang maabot ang pisngi nito. Good night, Anya. Napangiti siya dahil sa pamumula ng tenga ng binata. Kumaway na lamang siya dahil naumid na yata, to habang nakahawak sa pisnging dinampian niya. Kinaumagahan ay maagang naghanda si Miguel para sa planong pagsundo kay Mira. Siniguro niyang gwapo't mabango siya para mas lalong ma-inlove sa kanyang dalaga. Sinuklay niya pa ng daliri ang buhok bago lumabas ng kanilang mansyon, bitbit ang daisy na pinitas niya pa sa hardin ng ina. Sasampa na sana siya sa kanyang sasakyan nang tumigil sa harapan niya ang Rinang pulang sasakyan. Nangunot siya't ipinatong muna sa upuan ng sasakyan ang hawak na bulaklak. What are you doing here? Malamig niyang tanong kay Sally nang makababa ito ng kots. Pula halos lahat ang nasa katawan nito, mapadami lipstick at ang mga kuko nito, kahit ang bag ay kulay pula. I'm just visiting my fiance, may ngisi sa labing sambit nito. Hibang ka na, umalis ka na lang pwede. Pilit niyang pinakakalma ang sarili dahil hindi niya hahayaang masira ni Sally ang ganda ng kanyang mood. Not unless panagutan mo ako. Ano kayang mararamdaman ng babae mo kapag nakita niya ng mga larawang pinadala ko sa kanya at saka na bukod sa mawawalang nararamdaman niya sa'yo kamumuhian ka pa niya, di ba ang saya nun?
Humalakhak pa ito kaya't naikuyom ni Miguel ang kamao. Anong ginawa mo? Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Inedit ko lang naman yung larawan mo't yung sa akin. Pinalabas ko na we're making love at siyempre para makatotohanan nagpadala na rin ako ng fake ultrasound. Bisit ka, jigil niyang asik rito bago pumasok sa kots. Kahit na gano'n pa kalaki ng galit niya rito, hindi niya pa rin makakayang manakit ng babae. May iba siyang paraan para saktan si Toto. Ngunit unahin niya na muna ang babaeng pinakamamahal. Pagdating niya sa bahay niya Rina ay agad siyang nag-doorbell. Pinagbuksan naman siyang ngunit bigo siyang madatnan doon ang dalaga kaya't mabilis siyang bumalik sa loob ng sasakyan at pinasibat yun patungong resto. Nang marating ang pakay ay Rinang malutong na sampal ang natanggap niya mula sa kaibigan ni Mira. Lintik ka. Hinayaan na kita noon sa ginawa mong pananakit sa best friend ko tapos ngayon umulit ka na naman at talagang plano mo pang gaguhin kaibigan ko. Leche ka, ang kapal na mukha mo, nanggagalating sumbat nito sa kanya. It's not what you think, Rina. May babaeng obsessed sa akin at siyang may gawa ng lahat ng to. Please naman maniwala kang hindi kong magagawa, yun kay Mira. Nasaan ba siya? I wanted to see her. I wanted to explain everything. Hindi ko siya magagawang saktan this time dahil mahal na mahal ko siya. Nagsusumamong paliwanag niya rito. Mukhang naniwala naman sa kanya ang dalaga kaya't itinuro nito ang kusina. Pasalamat na lamang silang wala pang customer. Mira, tawag pansin niya rito nang makapasok sa kusina. Anong ginagawa mo rito? Malamig na boses na tanong nito sa kanya. Mabilis siya ritong lumapit at mahigpit itong yakap. Lahat ng nakita't nalaman mo, hindi totoo. Obsessed sa akin si Sally kaya niya nagawang siraan ako. Believe me Mira, hindi ko magagawa. Yun sa'yo mula nung magtapos ang sa amin ni Sofia. Wala na akong pinapasok pa sa buhay ko. That's the day when I realized na mahal na kita kaya nang magtapos ako't may lipat sa akin ang pagiging lumipad ako patungong Ital at pinagmamasdan at binabantayan ka mula sa malayo. Mahal kita Mira, mahal na mahal kita, hindi ko kayang gumawa ng ikakasira ko sa'yo. For the very first time ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw lang ang babaeng gusto kong maging nobya, maging asawa at maging ina na magiging mga anak natin. Pakiusap paniwalaan mo ako. Patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha animoy nilipad ng hangin ng hinanakit na kanina'y nararamdaman niya nang marinig ang lahat mula sa bibig mismo ni Miguel. Sadyang makapangyarihan ng pag-ibig dahil nagagawa nitong tunawin ang pait at ang sakit. Gumanti ng yakap si Mira at marahang hinagod ng likod nitong napapayagyog dahil sa pagyak nito. Napangiti siya kasabay ng pagsandal niya sa matipuno nitong dibdib. Mahal na mahal din kita Miguel. Mula noon at magpahanggang ngayon hindi ka mawawala sa puso't isipan ko. I love you with all my heart. Wala nang saysay para hindi niya rito sabihin ang totoong nadarama. Kumalas ito't nangungusap ang mga matang tinitigan siya. Kitang-kita niyang saya rito. Let's get married, marami ng taon ang nasayang. Oras na para pagbigyan natin ang ating mga sarili lalo na ang ating mga puso. I want and love you with all my heart too at wala rin namang dahilan para tumanggi ako. Yes Miguel. Gusto kong maging asawa mo, gusto kong makasama ka hanggang pagtanda at mas lalong gusto kong dalhin ang bunga ng ating pagmamahalan. Yun lang at inabot nila ang distansya ng kanilang mga labi. Bulbuling kuryenteng sa kanila'y nagpapahina habang masuyo buong pusong nilalapang labi ng Rina. Ora mismo ay pinereso nila ang kanilang kasal. Ayaw na nilang magsayang pa ng araw. Sinabi ni Miguel sa mga magulang ang masayang balita at ganoon din si Mira sa tiyahin. Tuwang-tuwa ito para sa kanila. Ngunit bago pa mangyari ang kasal inaya na muna ni Mira ang pinakamamahal na dumalaw sa puntod ng kanyang ama. Doon ay humingi sila ng basbas. Rinang oras din sila doon. Nagpaalam lamang sila dahil sa pagsusungit ng panahon. Rinang buwang paghahanda at tuluyang ginanap ang grandeng kasalan. Maid of honor si Rina habang ang best man naman ay ang pinsan ni Miguel na siya nang gayong manliligaw ni Rina. Itinalaga na ring chairman ang sariling kumpanya ng pamilya niya si Miguel. Dahil sa kahilingan ng ama't ina na mamalagi na lamang sa mansyon upang bantayan ng bagaman, unang apo ay 3 agad dahil sa pagiging esentado ni Miguel. Si Mira naman ay naging hands-on mommy plus asawa at syempre ang pagiging chef na pagsabay sa niya ang lahat ng responsibilidad dahil sa supportive at mapagmahal niyang asawa. Naipundar niya na rin ang bahay at lupang tiyahin, bukal din sa kanyang loob na pinatawad ng kinilalang ina. Tumulong din siya dito at sa asawa nito. Humingi ang mga ito ng tawad sa kanya na malugod naman niyang tinanggap. Meron ng sariling pamilya si Sofia. Naging simple ang buhay nito sa probinsya.
Ayaw man ni Sofia na tanggapin ang tulong niya, pinilit niya pa rin dahil batid niyang kailangan nito yon. Mukhang pagod na pagod ang maganda kong asawa. Malambing na bungad ni Miguel sa asawa. Hindi naman masyado, nanggaling kasi ako kila Dayan na mamusta lang ako doon at syempre nakapagpatawad. Hindi naman sumagot si Miguel bago ay kinabig na lamang nito ang biwang ng asawa. Alam na ni Mira ang ibig sabihin nito kaya't buong puso niya itong pinagbigyan. Mahal na mahal kita. Sabay na lamang pa nga ako habang yakap ang Rina't Rina sa ilalim ng kumot, may ngiti sa kanilang mga labi at pawang malakas ang pintig ng kanilang mga puso. Wala na silang mahihiling pa sa Diyos dahil ibinigay nito ang nararapat na gipala para sa kanila. Ang mahihiling na lamang nila ay ang magandang kalusugan ng buo nilang pamilya maging ng mga malalapit sa kanila. Wakas.